Lumaki kami sa family na nakikita ko, required kami na umattend ng mass every Sunday. Tapos every Wednesday meron kaming novena. Every first Friday of the month meron kaming mass. Tapos required ka din na umattend ng mag-confession sa priest, ganon. Parang naging ritual na sa buhay ko na ganon lang mula nung bata hanggang paglaki, ganun lang yung ginagawa. Wala talagang masasabi na relationship kay God. Yung deeper relationship, wala. Close friend kami nung kapatid ko, buddy-buddy kami niyan. Tapos lagi kami magkasama, parehas yung school na pinapasukan namin. Nung lumipat na ako dito sa Manila para mag-aral ng college, siya naman magpo-fourth year high school. Di siya nandun sa province, ako nandito. Tapos yung time na yun yung time na namatay siya. Hindi ko matanggap na namatay na yung kapatid ko, na yung ganong kabata. Takot din ako para sa sarili ko kasi hindi ko alam anytime mamamatay dito sa mundo. Parang takot ako. Tapos nung time na yun, yung na-meet ko na si Bernard, siya yung naging tulay na umattend na ng Christian church, na yung relationship ko kay God mas deeper, mas nakilala ko pa ng lubusan si God. Nakilala ko si Bernard ng matagal, tapos nakita ko sa kanya na yung relationship niya kay God talagang sobrang yung impact. Pinakwento din niya yung buhay niya sa akin noon. Siya yung nagturo kasi sa akin na makilala ko si God. Siya yung nagturo sa akin na importante palang magbasa ng Bible, na importanteng makipag-communicate ka kay God, importanteng yung makinig ka sa Kanya. Tapos pag magdasal ka, hindi lang yung in times na masaya ka, yung masaya ka man, malungkot ka, may sakit ka, dapat lagi ka pa rin nasa Kanya. Bale, siya yung nagdala sa akin sa Life Church. Nung umattend na ako sa Life Church, parang gusto kong every Sunday, I look forward na maka-attend ulit ako ng church sa Life Church. Yung parang napaka-welcome, na yung mararamdaman mo na welcome ka, lahat ng tao nakangiti. Ang nagbago sa akin nung una, kasi nga yung dahil sa pagkamatay ng kapatid ko, parang meron akong, yung hindi ko matanggap na nawala na siya. Tapos may takot ako na baka ako din mangyari sa akin yung gano'n. Yun yung nag-transform sa akin na ngayon kahit na anong mangyari sa buhay ko, matatanggap ko kasi alam ko na yung relationship ko kay God, it's an honest relationship, it's secured. Secured ka kay God. Kasi noon, kahit na pag may nakagawa sa akin ng kasalanan, ganyan, parang hirap akong magpatawad. Tapos kahit na mag-sorry na nga sa akin yung tao, kasi pag mabigat yung kasalanan mo, ay hindi, parang talagang mataas yung pride ko. Ngayon kahit na pag may nakakagawa sa akin ng kasalanan, parang magaan na sa loob ko, madali na ako ngayong magpatawad sa ibang tao.